Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang isang napaka-legit na treasure signs. Ito po ay nakaukit sa isang malapad na bato. Ito po ay medyo malaking bato na flat. At dito nakaukit ang isang mukha na parang inukit sa pamamagitan ng matulis na bagay. Kung napapansin niyo mga treasure hunters, ito po ay hindi basta-basta maukit maliban lang kung hindi gamitan ng chemicals, dahil ito ay simento. Itong batong ito ay hinaluan ng simento. Kaya sa aking pananaw dito, ito ay isang legit na treasure signs. Ito ay mukha na merong mga detalye. Kung napapansin niyo, ito ay mukha ng tao na may parang sombrero. Yung parang, kung napapansin niyo, naalala niyo yung mga itsura ng mga sundalong Hapon noon, ang gamit nilang sombrero ay ito. Tapos meron itong parang araw dito sa side na ito. Tapos merong dot. Tapos meron pang mga detalye Ang pinapahiwatig ng sign na ito mga treasure hunters ay itong mukhang tao na ito, nagpapahiwatig ito ng imperial treasure o napakalaking halaga o volume ng deposito sa area. Ito ay imperial treasure dahil sa ito ay mukha ng tao ang ginamit. Pag sinabi natin imperial treasure ay medyo mahirap talagang i-retrieve kasi marami dyang mga trap at binuhusan pa yan ng napakatigas na semento. Itong dot na ito mga treasure hunters, ito ang nagpapahiwatig sa bagay na nakabaon. Ngayon ang pinakatanong, saang banda natin matatagpuan ang kinalalagyan ng deposito? Dito napapasok itong parang letrang M mga treasure hunters. Itong letrang M mga treasure hunters ay nagpapahiwatig ito ng underwater. Ibig sabihin na ang deposito ay naka-underwater. Kaya pag sinabi natin underwater, mahirap talagang i-retrieve yan kasi nasa ilalim ng tubig. Underwater ang deposito. Tapos pag nadat natin sa underwater, mahihirapan pa tayo dyan pagbukas sa isinara na semento kasi makapal yan. Hindi yan basta-basta na semento. Ngayon, ang isa na namang katanungan na nababangon ay mula dito, mga ilang metro kaya matatagpuan natin yung underwater deposit. Ito naman ang binigyan tayo ng clue ng dalawang linya na ito itong sa kanyang gilid. Ibig sabihin nito ay mga 20 meters mula dito sa batong ito. It's either nasa north or east or south or west. Kailangan nating mag-explore ng 20 meters at mayroon tayong makikita dyan na ilog o basta may presensya ng tubig. Tapos sisilipin natin yung underwater, may mga karagdagang sign pa dyan. Yan ang pinapahiwatig ng sign na ito. Maraming nagtataka kung bakit mukha ng tao ang ginamit. Yun nga, sa ating napag-usapan kanina, yung mukha ng tao ay nagpapahiwatig ng imperial deposit. At take note mga treasure hunters na medyo mahirap tong galawin. Kasi pag sinabi natin imperial deposit, meron yung mga malalaking trap na mahirap talagang i-retrieve
Mahirap talagang gaya ng mga bomba. Mahirap talaga. Yan ang pinaka-meaning sa sign na ito.